Minsan daw po ay mayroong isang pamilya na may isang anak na lalaki at ay nakatira sa isang malayong lugar. Siguro ito'y baryo na mahirap marating, hindi basta-basta marating. Kasi sa ito, marami ang limitasyon. Isa sa mga limitasyon ay ang pag-aaral. Mayroong elementarya, may high school, pero walang college. Ang ama ng pamilya, ang gusto niyang mangyari, ang kanyang anak na lalaki ay makapagtapos ng pag-aaral at umunlad sa kanyang buhay. Kaya nga't nang matatapos na ang kanyang anak na lalaki sa paaralan, nagpunta siya sa malaking syudad. Naghanap siya kung saan pwedeng tumira ang kanyang anak na napag-aral sa kolehiyo. Kaya nga nagmamadali siyang pumunta sa lungsod, naghanap ng bahay. Ang unang bahay na natagpuan ng ama ay isang napakalaking bahay, maganda, at may mga nakatira. Pero ang napansin niya, yung mga nakatira lagi nag-aaway. At ang tubo ng dila ay hindi maganda. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ay naku, ayoko matulad ang aking anak sa kanila. Hindi magandang lugar to, kahit sa aking mansyon ang bahay na ito. Kaya't lumakad at naghanap na naman ng bagong bahay na maaring tirhan ng anak. Sa pangalawang pagkakataon, nakakita siya ng isang bahay na hindi malaki, at hindi kasi ganda ng una, at ang mga taong nakatira dito ay walang pakialam. May hindi man lang mag-usap, may hindi man lamang magtanong, o kamusta ang araw mo? Masaya ka ba? Nasa loob ng bahay, pero ugnayan ay wala. Kaya sabi muli ng lalaki, mukhang hindi maganda yung lugar na ito. Hanap tayo ng panibagong bahay. Yung kanyang bahay, tamang-tama ito. Maraming na rin nakatira, hindi kalakihan, pero andyan pa ba kayo? Sigurado kayo? Biglang nawawala no? Well, baka yan ay pahiwatig ng Espiritu Santo. Siguro, sabi niya, teka muna, Father, checkin muna natin, baka natutulog na yung mga yan. Tulog ba kayo? Gising ba kayo? Okay, sabay-sabay. Yes, Lord! Yes, Lord! Ayun, gising na. Mahirap ang salita, mga yung mga nagpili pa dyan sa gilid, nakahigala na kayong baksak ng ulo, tulog. Katulad ang sinabi ko ay katong bahay, hindi yan natin suwan Kaya balik sa baryo. Magbalik sa baryo, sinabi sa anak ang sitwasyon. Anak, makatapos ka man, pero gusto ko maging mabuting tao ka at magigdaan ka ng magandang halimbawa sa iyong kapwa. Mga kapatid, ang aming Ebanghelyo ay nagpaliwanag sa atin ngayon sa pamagitan ng mga halimbawa, no? Yung unang pagbasa, sinabi kung paano naging magalang ang buhay sapagkat darating na ang manlulubos. Ngayon, ang Ebanghelyo nagsasabi sa atin na ang isang babae o ang inang Maria na nakatakdang ikasal kay Jose ay magdadalang tao at manganganak ng lalaki at pangangalanan mo Jesus. Pero ito, sinabi na ito sa lumang tipan ng mga propeta. May isang dalagang magiging at manganganak ng isang lalaki at
Emmanuel, na ang kahulugan, ang Diyos ay kasama namin. Sa mga tuwing, simula pa sa una, hinanda na ng Diyos Ama kung sino ang magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ito coincidence o yung nagkataon lang. May plano ang Diyos. Kaya kung titignan natin ang kasaysayan ng ating kaligtasan, sa pasimula pa lamang bumagsak na tayo eh. Natatandaan niyo nangyari kay Adan at Eva. Pinalaya sa paraiso. Bakit? Nagkamali. Hindi sila sumunod sa inutos ng Diyos. Dumating ang panahon, ang lahat ng mga propeta ay nagsasabing darating ang Panginoon at tayo ay ililigtas. Saan? Sa tiyak na kamatayan. Anong kamatayan? Kamatayan ng kasalanan. Kaya simula pa lamang, ito ay nakaplano na sa Diyos. Sapagkat ang Diyos Ama ay hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. Amay, sinong ama ang malilimutan ng kanyang sariling anak? Kaya na sinasabi sa lumalipan, maging ang ina. No? Ang ina ay hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. Sapagkat mahal niya ang kanyang mga anak, lalo na itong ating Diyos Ama. Kaya ipinangako niya na darating ang araw, ang salita ng Diyos ay magkakatawang tao. Bakit? Sapagkat gusto niya ang tao ay mabalik muli sa Kanya. Marami ng pagkakamali. Simula kay Adan, papunta kay Abraham, papunta kay Moses, hanggang sa dumating ang Panginoon Jesucristo. At ang pagdating ng Panginoon Jesucristo ay pahayag ng tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin na kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At hindi tayo inalilimutan. Tayo ang nakakalimot. Tayo ang gumagawa ng mali. Pero anumang pagkakamali natin, lagi may nakalaan na pagpapatawad. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng awa. Diyos ng awa. Pero natin gagamitin itong justification. Diyos ng awa, pero gawin mo ang tama. Nang sa gano'y maging karapat-dapat ka sa pagkaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, muling isinisiwalat ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagkatao. Naging ina niya si Maria tunay sa pagiging Diyos. Diyos na hindi kailanman nahiyang makisama sa tao. Bakit? Maging ang kanyang ama si Jose, sa pagkatinang pagkatao. Kasi dalawa eh. Si Kristo ay tunay na Diyos sapagkat siyang anak ng Diyos Ama. Si Kristo din ay tunay na tao sapagkat nila ni Maria at si Jose ang kanyang naging ama. Ilang tao kaya kahit karapat-dapat inanggit ng Diyos ang ating kababaan bilang tao. Kaya si Jose ang piling ama sapagkat siya ang nararapat mangalaga kay Maria at siya ang tunay na haligi ng tahanan na siya tumulong at nagdalaga sa kanyang pamilya. Sigurado po ang mga tatay, ganun din. No? Hindi yan pwede magpapaya ang pinag-uusapan pamilya.
Sigurado ako, hindi niya pwedeng baliwalain ang anak niya. Tulad ng Diyos Ama, pumipili din ang Diyos Ama kung saan mananahan ang kanyang anak. Kaya araw-araw, ipinanganganak si Kristo sa gitna natin. Pinanganganak kung tayo ay gumagawa ng kabutihan. Kung tayo ay nagiging halimbawa sa mga bata na masundan ang yapak ni Kristo. Kung tayo ay kumikilala sa karapatan ng tao, si Kristo ay nanganganak natin. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, mulit-muli tayo ay hinahamon. Mabuhay tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, mabuti ang iyong tatanggapin. Magmahal ka, maraming tao ang magmamahal sa iyo at mapupuno ka ng kaligayahan at kapayapaan sa iyong puso. Gawin natin to at hindi tayo magkakamali. At ito ang tunay na paghahanda sa pagsilang ng anak ng Diyos. Ihanda natin ang Diyos upang tayo ay mapasa Kanya. Ihanda natin ang daan ng Panginoong Kristo sa ating mga puso ng kabutihan, kagandahang loob at kaligayahan ang siyang mapayani. Magsatayo po tayong lahat.